Hi guys! Hindi natin maikakaila na marami ang namomroblema at malaking abala sa mga biyahedor ang nangyayari ngayon sa San Juanico Bridge. Kailan lang ay isinara ang tulay dahil sa delikado ito at kailangan mo nang ayusin upang masiguro ang kaligtasan ng mga dumadaan dito. Samantalang mag-uumpisa naman sa June 2025 ang rehabilitasyon ng EDSA upang mas mapabuti at mapaganda ang serbisyo nito sa mga biyahero. Magtatayo ang Administrasyong Marcos Jr. ng bago at mas mahabang tulay malapit sa San Juanico Bridge ayon sa DPWH. Isang bahagi ng San Juanico Bridge ang pinakamahabang tulay sa kabaan ng Pan-Philippine Highway. Sinabi ni Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Manuel Bunuan noong Miyerkules, May 21, 2025 na magtatayo ang Administrasyong Marcos ng isang bago at mas mahabang tulay na katabi ng San Juanico Bridge. Magtatayo ang Administrasyong Marcos ng isang bagong tulay na katabi ng kasalukuyang San Juanico Bridge. Ayon sa Department of Public Works and Highways DPWH nitong Miyerkules. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bunuan, ang malawakang rehabilitasyon ng San Juanico Bridge ang nagtulak sa pamahalaan na maglunsad ng panibagong proyekto ng tulay na may habang humigit kumulang 2.6 kilometers. Ang bagong tulay ay kasalukuyang inihahanda. Sa katunayan, ito ay magiging isa sa mga flagship projects ng administrasyong ito at ito po ay pupunduhan ng pamahalaang Japan, pahayag ni Bunuan sa mga mamamahayag sa palasyo. Kasalukuyan nang isinasagawa ang detailed engineering design. Inaasahan naming matatapos ito sa 2026 at agad na susundan ng construction. Dagdag pa niya. Nauna nang binuo ang San Juanico Task Group or SJTG upang makipag-ugnayan sa usapin ng seguridad, daloy ng trapiko at mga safety protocol kasunod ng mga pangamba sa structural integrity ng San Juanico Bridge na nag-uugnay sa mga isla ng Samar at Leyte. Itinayo noong 1969 sa panahon ng Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. ang San Juanico Bridge na may habang 2.16 km at nanatiling mahalagang daluyan ng ekonomiya at transportasyon sa silangang Visayas. Ipinatupad ang limitasyon na 3 tonelada ang bigat sa tulay matapos magbabala ang mga inhinyero sa kapasidad nito sa bigat. Sinabi ni Bunuan na kasalukuyang isinasagawa ang agarang retrofitting sa mga bahagi ng tulay na natukoy na marupok at delikado sa mabibigat na kargamento. Pinapabilis po natin ang proseso. Samantala, nakipag-ugnayan po kami sa mga lokal na pamahalaan, Philippine Ports Authority at sa PNP para sa kontrol ng trapiko. Sabi niya, yung mga pasahero na kailangang tumawid ng tulay, pansamantala ay kailangang bumaba sa isang dulo at sumakay muli sa kabilang dulo sa parehong bus company. Pero libre po ang shuttle service ng mga pasahero. Ito po ang kasalukuyang ayos. Dagdag ni Bunuan, gumawa rin ang Philippine Ports Authority ng alternatibong ruta mula Luzon patungong Leyte na hindi dumaraan sa San Juanico Bridge upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista. Sinabi rin niya na maaaring itaas sa 10 tonelada ang limitasyon sa bigat ng San Juanico Bridge sa huling bahagi ng 2025 kapag natapos na ang retrofitting. Sa ngayon, ginawa po namin ang lahat para kung matapos namin kumpunihin ang mga sirang bahagi sa mga daanan, maaaring maitataas ang load limit bago matapos ang taon, sabi pa ni Bunuan. Samantalang, ang rehabilitasyon ng EDSA magsisimula na anumang araw sa Hunyo. Sa tingin ko, sa loob ng ilang araw, maitatakda na natin ang mga traffic management protocol, ayon kay DPWH Secretary Manny Bunuan. Maaaring magsimula na sa loob ng ilang linggo ang rehabilitasyon ng pinakaabalang kalsada sa bansa matapos ang ilang pagkantala. Ayon kay Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Manny Bunuan, posibleng magsimula na ang konstruksyon sa EDSA
anumang araw sa buwan ng Hunyo. Idinagdag niyang nakikipag-ugnayan na ang DPWH sa Department of Transportation and Metropolitan Manila Development Authority or MMDA sa pagtukoy ng alternatibong ruta at iba pang paghahanda. Sa tingin ko, sa loob ng ilang araw, maitatakda na natin ang mga traffic management protocol, sabi ni Bunuan sa isang panayam sa teleradyo serbisyo noong Martes, Mayo 20. Ang importante pa dito ay maipabatid sa mga motorista na gumagamit ng EDSA kung ano ang mga gagawin at maintindihan nila ang scheme at ang inaasahang abala sa trapiko habang isinasagawa ang rehabilitasyon ng EDSA, dagdag pa ni Bunuan. Nagpulong ang DPWH, DOTR at MMDA upang tapusin ang mga plano para sa pagpapatupad ng EDSA Rebuild Program. Ito ang tugon ng mga ahensya sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing mas komportable ang biyahe ng mga commuters at road users na araw-araw dumaraan sa EDSA. Una nang balak simulan ang proyekto noong Marso, inilipat sa Abril bago tuluyang ipinagpaliban matapos ang midterm elections. Nauna nang sinabi ng DPWH na target nilang tapusin ang bahagi ng Pasay hanggang Guadalupe bago matapos ang taon. Inaasahan nilang ito ang magiging pinakaabalang bahagi ng kalsada para sa mga dadalo sa ASEAN Summit na gaganapin sa Pilipinas sa 2026. Noong Abril, sinabi ni Bunuan na isasagawa ang rehabilitasyon ng EDSA kada lane at magsisimula sa southbound busway lane. Matagal nang overdue ang rehabilitasyon ng EDSA. Mahigit 50 years na ang gulang ng kasalukuyang pavement ng highway. Noong Martes, ininspeksyon ni Transport Secretary Vince Dizon ang mga istasyon ng busway upang tiyaking gumagana ang mga escalator. Ayon sa isang social media post, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panatilihing accessible ang mga serbisyo sa transportasyon sa publiko, lalo na sa may mga kapansanan.